Pinakabago at talaga namang dinadayong tourist attraction na may breathtaking view. Tara, pasyalan natin at bisitahin ang tinatawag nilang Balaang Bukid o Holy Mountain dito po sa New Corella, Davao del Norte. Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video today. At andito nga tayo sa New Corella, Davao del Norte, and papasyalan natin itong pinakabago po at talaga namang dinadayong pasyalan ngayon, ang Balaang Bukid o Holy Mountain. So today po is Sunday at expected natin na medyo madaming tao ngayon na papasyal dito. So ang oras natin, ito po ay 4:30 ng hapon. At isa nga po sa mga highlight ng pagbisita natin dito is yung pagpapailaw nung napakalaking cross doon po sa taas nitong Balaang Bukid. So bago po tayo makarating doon, aakyat muna tayo dito sa hagdan. Ang sabi ng mga batang bumaba, mga siguro more or less 200 steps yung aakyatin natin. Ayan. At dahil medyo mainit ngayon, sa mga nagbabalak pong pumunta dito, be sure na magdala po kayo ng tubig dahil for sure mainit dun sa taas, lalo po kung bibisita kayo between 7 to 4 p.m. Tayo kasi ay aantayin natin yung gabi para makita natin yung pag-ilaw nga nitong cross dito po sa Balaang Bukid. And bago tayo dumating dito, may isa pa tayong dinaanang mountain resort, yung Q8 Mountain Resort, dito rin po sa New Corella, Davao del Norte. So ipakita ko muna sa inyo yung ilan sa mga kuha natin doon po sa Q8 Mountain View Resort. So yun po yung Q8 Mountain View Resort, and nagstay tayo doon ng mga 2 hours kasi medyo mainit pa po nung dumating tayo dito sa New Corella. So bumiyahe naman tayo mula doon, mga around 10 minutes papunta dito sa Balaang Bukid. Pero kung didiretso po kayo mula doon sa mismong terminal ng New Corella papunta dito, so more or less aabutin kayo po ng mga 20 to 30 minutes, and very accessible naman po yung kalsada, sementado, and okay na okay po para sa mga nakamotor, nakakotse, o kung gusto niyo pong sumakay nung bao-bao. And eto na, nandito na tayo po sa mismong area ng Balaang Bukid or yung tinatawag nga po na Holy Mountain. So itong mga nakakasalubong natin ngayon, yan po yung mga galing na doon at pababa na sila. Tayo naman po ay paakyat pa lang doon. At isa sa mga maganda rin dito is yung napakagandang overlooking view po, lalo pagdating natin doon sa taas na makikita nyo po later on sa ating video. And sa mga nagtatanong po kung magkano naman yung entrance fee sa pamamasyal po dito sa Balaang Bukid, wala pong babayaran, libre, no entrance fee. Pero meron po sila ditong donation box kung gusto nyo pong mag-donate in any amount. Yun po ay gagastusin naman para doon sa kuryente na ginagamit doon sa pagpapailaw ng malaking cross, and at the same time para po sa maintenance nitong lugar. And ilan sa mga reminders po dito sa pamamasyal is bawal po yung pagdadala ng pagkain, and hanggang 7 p.m. lang po ito bukas sa publiko. Ayan. So ito na po yung isa sa mga aakitin pa natin papunta doon sa mismong
cross kung saan may talaga namang napakaganda at breathtaking view. So tara, akyat muna tayo. And finally po, andito na tayo sa taas. Hindi naman ganun kahirap yung akyatin dito. Pwede kahit sina lola, no? Dahan-dahan lang po paakyat. At syempre, nasa tuktok tayo. Talagang ma-enjoy nyo yung napakagandang view dito sa taas. Isa sa mga makikita nyo dito, itong napakalaking cross. So, bawal pong pumunta dyan. Kaya nilagyan nila dito ng harang. So, meron sila ditong view deck kung saan ma-enjoy nyo po yung napakagandang view. At syempre, kung sunset lover ka, ayan, talagang ma-enjoy nyo po dito. Yun nga lang, pagpunta natin today, medyo maulap at hindi nagpapakita si Haring Araw. And the best time siguro pumunta dito is between 4 to 7 p.m. Kasi kung nakikita nyo, wala pong shade dito sa lugar. Kaya talagang medyo mainit. Maganda na ganitong oras pa sunset hanggang sa mapailawan nga itong cross dito. Yun po yung isa sa mga highlight, no, dito sa Balaang Bukid. Yung makita nyo pong umilaw yan sa gabi. And yun din po yung inaabangan natin dito, kaya antayin natin yon until 7 p.m. So bago yan, ikot-ikot muna tayo dito para makita nyo po yung area at yung mga view at the same time yung mga drone shots natin dito. Tambalan sila panuto. Ha? Oh. Kumoy mo, grabe. Ay, babalot. Ang pot dito. Ay. Paano? Ayun. So, hindi lang po overlooking view, kundi napakagandang paglubog ni Haring Araw yung makikita nyo rin dito sa Balaang Bukid. And tingnan nyo po, ang daming mga kababayan natin dito na kasabayang namamasyal din ngayon. Don't worry, marami po kayong pwedeng maupuan dito. So, pagmasdan muna natin itong napakagandang sunset ngayong hapon.
Ayan, at unti-unti na pong dumidilim yung paligid. Lumubog na rin po si Haring Araw. At ayan, inaabangan na rin natin itong pagpapailaw dito sa napakalaking cross nitong Balaang Bukid. And umilaw na rin yung mga solar lights nila dito sa paligid. Ito kasing napakalaking cross dito is kuryente talaga yung nagpapagana or nagpapailaw po dyan. So yan po yung inaantay natin. Ayan, so medyo madilim na at ang dami rin pong nag-aantay na mga kasabayan natin dito. Ayan, so sobrang dilim na po ng paligid and sabi kasi no around 6 PM daw papailawan itong napakalaking cross and time check tayo. This is around 6:30 PM na po dito and inaantay pa rin natin and gaya ng sinabi ko kanina until 7 PM lang po pwede yung mga namamasyal dito. Ayan. So naririnig din natin kanina parang brown out daw kaya hindi pa napapailawan. And yun, confirmed na brown out nga daw po kaya hindi po napailawan yung malaking cross dito sa taas po ng Balaang Bukid. Kaya ito, pababa na tayo kasama po yung ibang namamasyal dito. Kung mapapansin nyo, medyo maliwanag no dahil dito sa mga solar light. Itong mga poste po ng mga ilaw dito sa hagdan, pababa, doon sa mismong pinanggalingan natin, ay mga solar lights po yan. Kaya okay po siya pagsapit ng dito ng dilim. Yun nga lang, dahil kuryente po yung nagpapagana doon sa napakalaking cross, ay hindi po siya umilaw ngayong gabi dahil nga po brown out daw dito sa area. Ayan, sayang no, talagang na timing na nag-brown out talaga sa pagpunta natin at hindi natin nakuhanan no yung pag-ilaw ng malaking cross dito sa Balaang Bukid. So ito, pababa na tayo and pauwi na rin tayo pabalik ng Tagum City. So kung manggagaling po kayo sa mismong terminal doon sa New Corellia papunta dito sa Balaang Bukid, siguro mga more or less 20 to 30 minutes lang pong biyahe. Sakay po nung bao-bao o kung may dala kayong sasakyan o kaya po motor. And yan po, hopefully ay makapasyal din kayo dito sa Balaang Bukid. Marami pong salamat, God bless and ingat po tayong lahat.